Hello mga bossing, ngayon pa mga bossing, sasagutin ko lang po yung comment na ano daw po yun dahil parang sinabi ni Jay Costura na magkasama na silang dalawa. Ibig sabihin daw po, dalawa na yung namatay kong anak. Ayan. Dahil nga po sa, eto po mga bossing ko, yung di pa ako nagbablog, bata pa rin po ako ng mga bossing ko. Nasundan na kaagad, baby pa lang si Joey noon. Ako po mga bossing ko ay nakunan, nawalan din pa ako ng, napanganay si Joey, tapos sumunod po yun. Yan, nawala po yung isa kong anak. Dapat po, siya po ay parang 3 years old or 3 months noon si Joelyn, baby pa po siya. Tapos, yung kasalukuyang humingi ako ng mga panggata sa aking kapatid dahil wala kaming pambili ng gatas, yung ganun mga bossing ko. Ayan, ang dami-dami mga problema. Ayun po mga bossing, baga dapat 3 yung anak ko mga bossing. Nawala yung pangalawa ko mga bossing ko na lalaki po dapat po siya. Kaya nung una parang nagkaroon ako ng ano, kasi yung may nabasa rin ako doon na baka daw napanood ni Jay Costura yung istorya sa akin, kaya daw po nalaman. Pero hindi mga bossing, para sa akin kung ano't ano man, pero tingin ko talagang magaling po siya kasi ang nangyari po, dahil hindi ko naman kinukwento sa video dahil matagal na po yun, maliit pa si Joey na nasundan ko ng pangalawa na wala nga po yung isa kong baby. Dapat po 3 na po sila, 2 lalaki, 1 babae mga bossing. Si Joey yung panganay, yung babae. Tapos yung unan nga po ako mga bossing ko, yung pangalawa, yung po yung lalaki, na pinangalan naming JC. Doon po nagsimula yung JJC. Ayan. Kung makikita nyo yung video ng mister ko, di ba may vlog din po siya kasi pinuntan ko po ng pangalan. Ang pangalan po ay JJC. Yun po, doon po yun nagsimula yung pangalawa kong anak mga bossing. Doon ako bumilib kay Jay Costura kasi naalaman po niya na parang nawalan po ako ng isa pang anak. 3 po dapat na yung anak ko mga bossing. 3 po dapat po sila. Yung pangalawa ko, nawala po siya. Yan, paiyakin na naman ako. Kasi, syempre, hindi ko naman po kinukwento po yun, kasi matagal na po yun, tsaka nasa tiyan ko pa lang po siya, nawala na po siya mga bossing. Yan. Ayun, dapat po, 3 talaga yung anak ko. Ang prinsesa, ang pinaka-prinsesa, si Joelyn, kasi siya yung nag-iisang babae. Kaya, natira ko na lang po ay si Justin mga bossing. Yan, 3 po talaga yung anak ko. 1 babae at 2 lalaki, mga bossing, yung aking pong anak. Yan. Kasi may napaisip po sila kasi sabi, bakit daw po kasama na ni Joelyn. Ang galing nga po ni Jay Costura. Dahil napabilib niya ako doon, dahil wala naman pong iba nakakaalam no, kundi pamilya ko ang nakakaalam po noon, at saka pamilya po ni Joel, ang mister ko. Yun lang po ang nakakaalam po nun. At walang kahit sino man akong pinagsasabihan, kahit sila, kaya hindi dito sa amin, na ang alam po lang talaga ay 2 yung anak ko mga bossing. Kaya ito nga pong tattoo ko ay kulang ng JC. Yan, sabi nga po ni Jay Costura, kasama na ni Joelyn yung pangalawa kong anak. Ay yan. Tapos nabilib din po ako kasi ito, ma-share ko lang po sa inyo. Talagang alam ko na si Joelyn ay nandito lang talaga, kagaya ng pinanghahawakan ko yung panaginip ko. Na dati hindi ako naniniwala sa iba kasi ako yung tipong taong hanggat di ko nararanasan, hindi ako naniniwala, pero hindi ako kumukontra. Ako yung tipong taong payuhan mo, oo-ohan lang kita. Hindi ako kukontra kahit anong sabihin mo kasi respeto ko yun sa'yo. Pero sa isipan ko, parang hindi naman kasi hindi pa nangyari sa akin. Ngayon nga po ay dahil sa naranasan ko na at sinabi sa akin mismo ng anak ko ng Pasko na, Mami, nandito lang ako, hindi ako naalis. Kaya alam ko, naniwala ako na nandito lang po talaga. At saktong-sakto, sabi nga po ni Jay Costura na nandito lang yung anak ko, hindi daw umaalis. Yung 2 kong anak, magkasama daw po sila. Naniwala po ako dyan. Ito po mga bossing, isa na naman patotoo mga bossing ha. Yun nga po mga bossing ko, dahil syempre ito nangyari sa buhay ko. Kaya ito lagi ko sinishare mga bossing. Lahat pa nung inano ko sa inyo, ultimo sa mga pampaswerte na nagsimula ako na sinuwerte, yun po ay base rin sa aking karanasan, lahat ng aking mga isinishare po sa inyo. Ngayon po mga bossing, dahil ang aking nga po anak, hindi ko nahawakan yung mga cellphone niya, hindi ko rin po alam yung password po niya,
nagkataon mga bossing ko, eto, na-share ko na, pero yung isa, eto, ikukwento ko po sa inyo. Yung mister ko, dahil hindi nga po namin ma-open, may password yung cellphone, hindi namin ma-open yung kanyang mga cellphone at laptop. Alam niyo po ba mga bossing ko, nag-wish yung mister ko, sabi po niya, Jolene, paano ko malalaman kasi hindi namin ma-open talaga mga bossing. Yung hindi ako download, hindi pa ako nakakapag-upload ng TikTok po niya, sa mga Facebook, hindi ko pa siya napapakilaman kasi may mga password po siya. Tapos, nagpunta dito yung mister ko, dinala yung sapatos ni Jovelyn. Pagkatapos po, may nag-notif sa cellphone, hindi naman niya akalain ng mister ko na nandito yung isang cellphone. Kasi marami po yung cellphone, mga bossing, 3 yung cellphone niya na lagi nagamit. Pero yung isa, yung iPhone, yung isa sa mga special na ginagamit po niya. May nag-notif. Parang may tumunog. Sabi ng mister ko, saan yung tumunog? Hinahanap po niya. Yung pala, natatakluban ng damit, mga bossing, na yung cellphone. Tapos doon, na-open ng mister ko, mga bossing. Tapos, doon sa note, kasi may note po, diba, lalo na sa iPhone, may note. Lahat po ng password niya ay naandoon, mga bossing. Kaya nabuksan po namin yung kanya pong YouTube channel. Tapos, kaso, eto yung isang araw, kahapon, gusto ko na i-open yung TikTok po niya. Kaso, hindi ko alam ang password ng TikTok po niya. Kasi doon ko i-forward yung mga video ng tungkol sa sabon, mga bossing. Kasi kanya po talaga yung sabon, mga bossing. Sabi ko sa kanya po, mga bossing ko, anak, magtatanim ako muna ang magpo-post na magpo-post. Ngayon, kapag ikaw ay nakagraduate na, or gusto mo na ikaw na magtuloy, ikaw na magtutuloy, itutuloy mo na lamang. Yun po yung sabi ko po sa kanya, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, ay ito na nga po, hindi ko alam kung paano ko maano yung TikTok niya. Pwede ko namang buksan na sa cellphone niya, kaso gusto kong i-input sa ibang cellphone para yung mga mag-reply po doon sa TikTok ay sa ibang cellphone at hindi sa mismong cellphone ng anak ko, mga bossing. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko i-input dahil hindi ko nga po alam yung password. Ngayon, nag-wish po muli ako sa kanya. Sabi ko, anak, turo mo nga sa akin kung paano ko malalaman kung anong contact number ang inilagay mo sa TikTok mo para makakonek ako. Alam niyo po ba, walang mga bossing ko, yung hawak kong bagong cellphone na hindi ko alam kung paano na napapunta doon ang contact number ng anak ko, mga bossing. Na parang walang mga bossing ko, nakakunik agad ako, parang na, yun ang contact number. Biglang in-input ko lang po yung sa TikTok po niya, pinaring ko yung contact number po niya, na nandoon sa bagong cellphone, na hindi ko alam kung paano napunta po yun doon, mga bossing. Napaisip nga kami ng mister ko, paano napa-input yun dito? Bagong cellphone po ito. Baga, wala na si Jovelyn nang ginamit po namin po yun kasi bago nga po yung cellphone. Ayun. Doon po biglang nag-ring, mga bossing ko, sa bagong cellphone. Tapos na-input ko rin po yung TikTok. Kaya ako kinalabutan, mga bossing ko, kahapon. Sabi ko, anak, talagang naandyan ka lang. Hindi ka talaga umaalis. Itinuturo po niya lahat sa akin, mga bossing ko, yung mga impormasyon, mga bossing. Kaya sobrang tuwa ko. Naiyak lang kasi hindi ko nakakausap ng personal yung anak ko. Panay panaginip, paramdam lang. Tapos eto pa. Wala po na talaga sa isipan ko na ituloy yung sabon. Kawikaan ko, wala na naman po yung anak ko. Ba't ko pa itutuloy? Parang masaya na ako kung anong meron ako. Ngayon, mga bossing, kahit papaano na may nakakaraos po kami. Parang masaya na ako sa ganun. Kaso mga bossing, ganito, ay wala na nga po sa isipan ko ituloy. Naubos na yung mga sabon na una ko in-order. Tapos ngayon, nanaginip po ako. Ang panaginip ko, yung mga big time na sa beauty product, na panaginipan ko, kinakausap ko, tapos sabi sa akin, ituloy mo. Tapos, biglang nakapanaginip ako, yung karugtong po noon, nang papauwi na ako, di nakausap ko yung mga big time, sila Rosemar, Glenda, tingin sa mukha ko. Ewan ko, ba't ko ba wala naman ako iniisip, di ko naman sila iniisip, mga bossing, di ba ganun daw yun? Kung ano yung iniisip nyo, napapaniginipan nyo. Pero hindi ko sila iniisip, ba't ko naman iisipin po sa, iisipin ko, edi anak ko na ang iisipin ko. Ngayon po, yun ang panaginip ko. Sabi ko, tuwan-tuwa pa ako, parang masaya ako at nakausap ko daw po sila. Nung papauwi na ako, nakasalubong daw ako ng mga higanteng orange. Di ba, orange swerte po yan. Yung oranges, ang dami daw mga higante. Tapos mga bossing, biglang mulat ng mata ko. Ngayon, may kumatok sa may bintana. Ganon. Tapos, kinabahan ako. Tapos sabi ko, anak, kung ikaw yan, isa pa nga, kumbaga, isa pang katok, kumatok po uli. Ayun, kaya,
Sabi ko, itutuloy ko na lang. Sige, itutuloy ko na anak kasi. Tapos sakton, may nag-notif sa Viber. Alam po ng bossing ko kasi na po yan. 3 yung nag-notif sa Viber. Nag-a-avail ng sabon ng madaling araw. Sakto-sakto naman. Parang sign sa akin. Kaya sabi ko, sige anak, itutuloy ko. Sa abot ng makakaya. Yan, kasi nga po, syempre, dami tayo ginagawa para sa kanya. Tapos sabi ko nga po, kasi meron akong kapatid na gustong-gusto kong tulungan na magkaroon ng sariling bahay. Sabi ko, kasi tinulungan din nila ako dati nang wala kaming bahay. Kinukwento ko nga po sa inyo, kung saan kami nakain, doon din kami. Tutulog po ko nasa laon namin. Mga isang di pa lang ang lapad, ganun. Siya yung tumulong sa amin. Sabi ko, anak, tulungan mo na, magkaroon din ng sariling bahay. Kaya, tutulungan ko din po sila. Yan. Para laging iniaadyak. Tapos yun, madami pa po mga boss. Nagkaroon din po kami ng mga bagong stock. Dumami po sila ng dumami. Kaya sabi ko, sige, ayan po si Jovelyn. Alam ko, nandiyan po siya, nakikinig. Anak, para sa iyo to, anak. Para sa inyong dalawa ni JC. Kasi ang pangalan po ng anak ko, si Jovelyn, si JC, at saka si Justin. Lahat po yan, kuha po sa pangalan namin dalawa ni Joel, na nagpangalan si Inay. Kasi si Jovelyn, yung Joel, po yon si Joel. Tapos yung Christine, yung INE, kaya dinuksong po yun, Jovelyn, sa Christine po, kasi Christine po ako. Tapos, yung JC, Joel, tapos yung si Christine. Tapos yung Justin naman, dahil Jovelyn na siya, ginawa na lang ni Inay, yung J, di Joel, tapos yung Justin, yung Tin, Christine, yung rin po yun. Kumbaga, yung pangalan ng mga anak po namin ay hango sa pinagsamang pangalan po namin ni Joel. Ayan. Kaya alam ko, yung anak ko masaya. Ngayon, ang galing din po pa ni Miss Madam J. Costura, dahil nahulaan po niya na bago nawala po si Jovelyn, na meron po siyang si Jovelyn gustong ipagawa dito sa bahay. Yun nga po yung matagal na namin pinapangarap na ipagduduksong yung bahay po namin sa taas at saka ito mga bossing para isang bahay na lang. Pero soon pa po yan, mag-iipon pa ako mga bossing. Medyo po yan, medyo madumi pa dito, madudumi dito, tsaka matrabaho, yan. Soon pa po yan, siguro by next year na lang mga bossing yan. Kaya ngayon, dito muna ako mga bossing. Alam ko, nandiyan si Jovelyn, tutulungan po ako. Yan, tutulungan kami dito para mag-grow po siya, yung ganun mga bossing. Alam ko nandito yung anak ko kasi matindi po yung kinikilabutan nga po sila, yung mga paramdam. Pag nag-wish ka, ituturo niya sa'yo mga bossing. Yan, yung mga hindi ko nalalaman, tinuturo po niya sa akin. Kasi siya po yung utak lagi, siya po yung lagi kong tanungan. Siya po yung tanong ako kasi wala naman akong alam sa mga siya yung lagi, siya yung naggawa mga bossing ka ng mga channel po namin, kasi siya yung nakakaalam lahat. Siya po yun. Kaya sobrang hanga-hanga ko dito sa anak ko. Ayan. Kaya pag kinausap ko siya, anak, tulungan mo naman ako. Agad po kaagad siyang sumasagot ng di ko rin po akalain. Ayan, na-share ko lang po mga bossing kasi maraming tanong kasi hindi ko naman po talaga sinasabi. Humanga ako kay Miss Madam J. Costura dahil nalaman niya po yun. Ngayon po, waiting lang po ako ng confirmation ni Madam. Kundi daw Monday, kasi nagpunta sila sa Japan, hindi ako sure kung tuloy ng Monday, pero sabi Wednesday. Kumbaga, hintayin ko yung tawag ng kanyang photographer. Sabi po niya, meron daw po siyang, parang hindi, bagamat may sakit, pero parang isinabay, pero hindi siya sure, kaya gusto niya makapunta po dito. Kung hindi Monday, Wednesday. Pero tingin ko Wednesday kasi yun ang sinabi kay Ma'am Irene. Hello, Ma'am Irene. Napakabait po niya. Talagang, ang bait po ng po niya sa amin. Salamat po ng maraming. Ayun. Kaya waiting po ako mga bossing. Kaya excited din po ako na makarating po siya dito dahil excited akong makatawid kung magpapakita sa akin ng tuloy-tuloy. Pero parang yung napapanood ko yung pagtawid po niya, parang mas maganda kung siya na lang, parang nalalaman lahat kaysa sa akin. Kasi siya yung
makakagaya nung isa, yung basta minaano ko doon, nakakatakot. Yun, siya yung lahat na nakapagsay. Parang mas gusto ko siya na lang. Yan, kasi nakikita ko naman si Joey sa panaginip, nag-wish naman ako sa kanya, tinutulungan naman niya ako. Kaya yun, or bahala na ako ng magaganap sa Wednesday. Waiting po kasi ako ng tawag po niya. Yan, sobrang saya ko na ganun po. Ibang kapangyarihan, iba yung ano po niya mga bossing, hindi man sa kapangyarihan, iba yung ano niya, presensya, nandito pa rin po siya, bagwat di ko siya nakikita, pero nararamdaman ko po siya, na nandito yung mga anak ko, yung po mga bossing. Bye bye po, salamat!